And if you're now ready, ang unang uri ng tao na pumupunta sa Bethesda physically noon at ngayon naman spiritually sa gathering like this one ay ang taong tinatawag na blind. The blind. Yan ang una na gusto ng himala. Dahil matagal nang hindi nakakakita, gusto makakita, kaya siya ay nagpapadala doon sa Bethesda. Mga kapatid, sa ating kapanahonan ngayon, hindi lang literally blind, pero higit sa lahat, spiritually blind, ay kailangan natin na makakita, lalo pat we are entering into a new season. Sa Bible, may makikita tayo for our enlightenment na pag merong someone na blind, ang Panginoon ay may katugunan. Bakit? Matthew 11:5, the blind receive sight. Basta present si Lord, kahit blind pa yan, pwedeng makakita. At lalo na mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang Holy Spirit ay kumikilos as we gather together in the name of the Lord. Pwede tayong mamulat spiritually para hindi na tayo paralyzed sa dapat na move natin. Kung titingnan natin sa salita ng Diyos, ang blind ay yung mga hindi nakakakita. Those are the people, those people who cannot see. Spiritually, ito yung walang enthusiasm, no goals, no dreams, no hopes, no vision. Walang nakikita tungkol sa kingdom ni God. Kaya naman, ang buhay nila ay malamya. Walang kabuhay-buhay. Walang ka-drive-drive. Bakit? Kasi blind. Blind sa nais ni God na gawin sa life niya. Blind sa nais ni God gawin sa kapanahunan niya. Kaya naman, ito yung mga lost. Because they cannot see the true meaning of life. Bagamat physically nakakakita, pero walang true meaning ang life, kaya strike anywhere. Trial and error. Subukan ko nga ito. Try ko rin ito. Try ko nga ito. Baka dito ay mag-click. Baka ano. Ito yung blind na person. Wala siyang sense of direction. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay puro baka makatsamba. Alatsamba lang. And they cannot see God's goodness or purpose or will or glory. Mga kapatid, pag spiritually blind ang isang person, hindi niya makita ang goodness ni God. Ang lahat ng nakikita, puro bad. Puro negative ang nakikita sa paligid. Hindi nakikita ang goodness ni God. The mere fact that we are alive, God is good. The mere fact na tayo humihinga, God is good. The mere fact na hindi tayo nakahiga at nasa hospital, God is good. Yan ang goodness ni God. Pero pag blind ang isang person, wala. Wala siyang nakikita na maganda sa paligid. Walang purpose, wala ang will ni Lord, wala ang glory ni God. Wala ang kaluwalhatian ng Panginoon sa life ng person na yan. Pero ang Bible may assurance na ang sino mang walang direksyon, walang sign ng kung saan pupunta dahil ang darkness, pag nasa darkness, wala talagang maipipinta sa darkness. Madilim doon. Walang pintor na nagpaint doon sa darkness. Susubukan ko ang iguhit ka dahil aking nakikita ang kagandahan mo. Wala pag nasa dilim. Ganon din naman ang isang person na blind. Walang nakikitang maganda, pero may assurance. Katulad na mention ko from the Bible, ano ang assurance mga kapatid? Tingnan natin. The Bible bears witness. Basahin natin. Ready, go. What do you want me to do for you? Jesus asked. The blind man said, Rabbi, I want to see. Si Lord ay nagtanong, what do you want me to do for you? And even now, the Lord is asking us, ano ang gusto mo na gawin ko sa iyo? Ano ang gusto mo na aking intervention na gawin sa kalagayan mo ngayon? Mga kapatid, may assurance. Dahil anong sagot ni Lord? Anong sagot ni Lord? Ano ni Lord? Tanong na yon. Nung sumagot yung blind man, Rabbi, I want to see. Ang tugon ni Lord sa kanya, now you will see. Kung babasahin natin ang Mark chapter 10, nakakita yung blind na yon. Yan ang assurance. Pag tayo ay tumugon kay Lord sa kanyang tanong, ano ang gusto mo? Do you want to see? Then your eyes will be restored.